Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabaha-bahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabaha-bahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabaha-bahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Binalik natin yung pag-aaral patungkol sa angels. At last time na pag-aralan natin, angels, we believe in angels, kasama yan sa ating doctrinal understanding. Angels are messengers. Yun lang ang ibig sabihin ng angel. Yung ang isa, sa Greek kasi angelo, sa Hebrew malik. Okay? Malak. Hebrew malak, Greek angelos, sa English angel, sa Tagalog anghel, messenger ang sabihin nun. Are messengers of God in the Hebrew and Christian Bibles. Ang ibig sabihin daw ng halimbawa yung pangalang Malakay, ang ibig sabihin ng pangalang Malakay ay my messenger. Ngayon, according sa pinag-aralan natin last time, meron kasing dalawang klase ng angel. Merong fallen one, saka merong holy angels. Meron namang special kind of angel, yun yung angel mismo ng Lord. Na kapag big A yung ginamit, angel of the Lord, big A, yung Diyos mismo yon na nag-anyong anghel, nagpakita sa ating mga tao. Hindi talaga ganoon na itsura nila kasi tayo lang naman ang ganitong itsura eh. Pero ang Diyos kasi at ang mga anghel, mga espiritu sila eh. So kapag nagpakita lang sila sa atin, in order na tayo makarelate sa kanila, nag-aanyong tao sila para maunawaan natin, para makausap natin.
Pero merong pagkakataon sa Biblia na kapag nagpakita ang Lord sa iba't ibang kapamaraanan. Halimbawa, nung kausapin ni Moses ang God sa Old Testament, ang nakita niya doon burning bush or bush na merong apoy pero hindi nako-consume ng apoy. Nung naglalakbay ang mga Israelita sa ilang for 40 years, ang Diyos ay naroon bilang haliging apoy sa gabi at ulap naman sa umaga. Yung tinatawag na Shekinah or Shekinah glory ng Lord. So, dumating din yung time sa panahon ni Joshua, nakita niyo yung angel of the Lord, big A. At nung magpakita kay Joshua ang Panginoon, mukha siyang commander-in-chief ng army of heaven. At merong araw hawak na tabak at ready na tumulong kay Joshua. At napag-aralan din natin na sa history mismo natin, sa Biblia, at maging sa history ng tao, meron tayong mga kapatiran na nakaranas ng angelic intervention. At I believe, maaari, kadalasan hindi natin namamalayan, yung palang angel ng Lord ang kumikilo sa buhay natin. Hindi nga lang natin namamalayan. Kasi nga, yung bagay patungkol sa angel, ito yung ignored, sabi na nga natin, or hindi masyadong napag-aaralan, especially ng mga Kristiyano. So angels, bukod sa sila ay messenger ng God, sila ay nagsisilbi ring invisible army ng Lord. Kaya nga nang buksan ng Panginoon yung mata ni Gehazi, nung servant ni Elisha, nakita niya yung laksa-laksa, maraming army ng angels na handang tumulong sa kanila against sa mga pagans o sa mga unbelievers. So they are God's invisible army at the same time. Kaya nga, mababasa natin sa aklat ng Daniel at lalo na sa aklat ng Revelation na merong warfare. Merong digmaan between holy angels sa mga fallen angels. At sa Book of Revelation, makikita natin na naglaban yung dragon, yung great dragon, yung red dragon, which is Satan, at si Archangel Michael. So yes, merong angels at they are warriors. At the same time, messenger ng Lord. Biblically, merong isang anghel na specifically ang ministry niya to send messages. And that is Angel Gabriel. Si Michael naman, more on kasi siya, chief, kumbaga commander-in-chief. Ay, hindi commander-in-chief, pinaka-general, highest general, archangel. Siya yung head ng lahat ng mga angels. Pero of course, ultimately, si Michael at lahat ng mga angels under ng God, ng nag-iisang Diyos. Ngayon, biblically, meron daw 273 references sa mga angels. 273. At kung babasahin natin ang Biblia, maaaring kayo mismo, sige, meron ba kayong natatandaan sa kwento sa Biblia na kung saan merong patungkol sa angel? Bigay tayo ng example. Lumilipat sa himpapawid, yung sumisigaw siya, no? Okay, ano pa? Yan, si Gabriel. Ano pa? Kay Abraham, kay Lot. Oo nga, ano pa? Ang dami, di ba? Actually, marami na kayo naalala, to be honest. Kasi meron kasi iba pag tinanong, walang maalala. Yun lang kay Mary, saka kay Gabriel. Di ba kay Jesus Christ, ganun din? Matapos niyang, after ng 40 days and 40 nights sa ilang, di ba nag-minister sa kanya yung mga angels? Nagpaparit-parito na ganun. Parang kay Jacob, yung Jacob's ladder na tinatawag. Di ba, minsan nagpahinga sa Jacob na ganun eh. Biglang nakita niya bumukas ang langit at merong hagdanan, nagpaparit-parito yung mga angels. So maraming kwento sa Biblia about angels at all in all sila ay 273. Sa resurrection ni Jesus Christ, may angel, di ba? Nung hinuhuli siya, legions of angels yung naghihintay. Tsaka no? nagsabi din kay Lord na yung dadakinin na siya sa Garden of Gethsemane. Sabi na, Peter, susok mo yung tawag ko kasi kung ano yung nakarinig lang. Naghihintay lang sila ng ng tawag ko at nariyan sila. So marami. So again, tama yung mga sinabi ninyo, merong 273 biblical references to angels. At that is enough reasons para pag-aralan natin ang patungkol sa mga angels. Why? Nasa ganun hindi na tayo maligaw. Kasi meron kasi mga angel worshippers. Maraming kulto here on earth. Maring iba born again ng tawag,
Pero pag tinignan mo yung doktrina nila, sumasamba sa anghel, kinakausap ang anghel, inuutusan ng anghel. Kaya natin pag-uusapan ito, pinag-aaralan, para tayo, tama yung treatment natin sa kanila. At tama yung knowledge natin about them. Kasi again po, maraming Christian churches na iba ang itinuturo kaysa sa itinuturo sa Biblia. Pero pag tinignan mo, pag pinakinggan mo, mukhang born again naman talaga, mukhang Christian group naman talaga. At yun ang panloko ng kalaban. Kaya nga, di ba, sinabi ni sa Aklat ng Korinto, sabi ni Paul, hindi ka takataka because Satan himself disguises as an angel of light. Hindi nga naman daw napapakita sa Satan bilang isang nakakatakot, horrifying na monster, kundi isang anghel ng kaliwanagan. So, deceiving kasi napaka-deceiving kapag wala tayong alam sa Biblia, especially in regard sa mga angels. So, pag-usapan natin ngayon, bakit nga ba? Even now, kahit sa mga totoong born-again churches, parang hindi yata masyadong pansin o pinag-aaralan ng mga angels. Hindi lamang yon sa Catholic Church, yung mga pinanggalingan natin mga relihiyon, for some reason, even doon naniniwala sa angel, pero walang studies about angel. Bakit ba tila ba? Bakit parang iwas ang tao pagdating sa pag-aaral sa Biblia, samantalang kung reference naman ang pag-uusapan natin, merong 273 reference about them. Kataka-taka nga naman, di ba? So they are really ignored. Kawawa. Of course, hindi sila kawawa as in kawawa. Kaya lang, hindi napapansin. Di ba sabi nga natin sa pag-aaral natin, na pag-aaralan natin ulit, each one of us, minimum, no? Merong one. Bagay, pag lumagpas sa, mas mababa pa sa one, hindi na talaga minimum yun. Anyway, bawat isa sa atin, biblically, merong isa. Kalahating anghel, ano? Dalawa yung binabantayan niya, kaya tigkalahati kayo. No? Isa, meron tayong guardian angel, that is biblical. Nasa Psalms 92 yata yun, or what, na tinatalaga ng Lord yung kanyang mga anghel sa kanyang mga anak. Kung paano yung anak mo, si Cyrus, magtatalaga ka ng yaya or nani, ganun din, tayo. No? Binigyan ng tinatawag na angel. Ngayon, mapag-aaralan din natin, para lang medyo maging exciting yung meron tayong nilook forward. Ang mga bata, like Cyrus, kasi nga mas prone sila sa disgrasya, more than one ang angels na nakatalaga sa kanila. Okay? So, mapag-aaralan natin yan. So, tingnan muna natin ngayon, ano ba yung ilan sa mga rason kung bakit yung pag-aaral patungkol sa angels ay ignored throughout human history. Hindi lamang sa panahon natin ngayon, kundi maging sa nakaraang mga panahon. Number one, bakit ignored sila? Ignored as a reaction to past speculative theology, such as how many angels could stand at the same time on the point of the needle. Ilang anghel kaya ang kayang tumayo sa tip ng isang needle? Iyan kasi yung mga pinag-uusapan ng araw ang tawag ni Paul dyan, mga usapang parang showbiz, no? Trivial, yung mga trivial issues, doon nagpo-focus ang mga tao ng araw. Parang yung mga philosophers, no? Lahat pinag-usapan, humangin, why air? Yung mga ganun ba, napaka-philosophical, pero kung isipin mo na, napaka-trivial naman ang pinag-uusapan, hindi naman dapat pagbuhusan ng panahon. Pero sila kasi nung araw ganun, pag pinag-usapan ng angel, ang pag-uusapan nila, ilang anghel kaya ang kayang tumayo sa tip ng isang needle? Maraming usapan patungkol dyan, palagay ko 1,000,000, ano ba? Mga wala namang kinalaman sa Biblia, pero doon sila nagpo-focus sa mga trivial na mga usapin. Kaya hindi ba sinabi ni Paul sa atin, iwasan na natin yung mga ganyang klase ng mga usapan, na at the end, pagtapos yung mag-usap, hindi naman kayo tumalino. Walang pinagkaiba ko yan sa tanong na kung may puso ba si Adan at si Eva. Yan, di ba? Kasi hindi naman sila pinanganak na galing sa bumo. Kasi magkakaroon ngayon ng scientific exploration, 10 scientists pag-aaralang bagay na ito. Pera, panahon, napaka-trivial na bagay, doon nagbubuhos ng panahon. Kasi ganun din ng araw. Mahirap din ang pinagdaanan ng Christian Church. Maraming foolishness din, nangyari. At tayo man kasi, bago naman natin talaga nakuha yung katotohanan, marami tayong mga nalalamang mga hindi naman totoo Sa simula, ipinipilit natin na yun ang totoo or what. Pero later on naman, tinuruan tayo ng Lord, di ba? So, hindi lamang yun, whether an angel daw, ang pinag-uusapan nila, whether an angel could be in two places at the same time, etc. Yun yung mga very trivial issues na pinag-uusapan ng mga tao nung araw, patungkol sa mga angels. Kaya ang iba tuloy, pag yun ang pinag-uusapan, ano nga ba pinag-uusapan niya rito? Ano pa, hindi patungkol sa angel?
Kung ilang angel ang kayang tumayo sa tip ng needle, ay nako, bahala na kayo dyan, aalis na yung mga tao. Kaya pag sinabing usapang angel, ano gagawin ng mga tao? Lalayo na. Ay nako, usapang anghel na naman to. Wala naman patutunguhan tong usapan to, umaalis. Parang wala ko kakaiba sa ating pag-renew ng pinag-uusapan nila sa mga makasalanan namin. Dinistig ka rin kasi yung katawan nila. Kung sakali man about sa pinag-uusapan, bawalin kayo. Kasi hindi na alam ito. At ayaw nang malaman kung Oo. Tama yun. At the same time, kung alam mo, parang kalokohan naman pinag-uusapan itong mga ito. Wala kang interest. Kaya pag sinabing angels, naku, wala ka na kagad interest. Pag sinabing angel, ayaw mo nang pakinggan, ayaw mo nang malaman. Kasi nawala yung interest mo kasi narinig mo yung mga pinag-uusapan lang, mga walang katuturan. Di ba sa mundong ito, ganun din eh. Halimbawa, na nagkukwentuhan na ganyan, plano mo sana sumali, tapos narinig mo yung pinag-uusapan, yung pagalingan sila ng lolo, makalayo na lang, ayaw mo na. Hindi ka na sasali sa usapan, pambira, tagalingan na naman ng lolo tong mga ito. Di ba? Unless gusto mo rin ipagyamag yung lolo mo, 3 na kayo ngayon. Wala yun sa lolo ko, di ba? Ang lolo ko, lola din siya at the same time. Hindi ba ganun, pag wala ka interest sa isang bagay, pag narinig mo yung issue na yon, ayaw mo na, lalayo ka na. Or kahit minsan, kahit naririnig mo, parang nakasarado na yung tenga mo. Ganun na nangyari nung araw. Sa issue ng angel. Samantalang, ang bagay, nung unang panahon kasi, alam naman natin ang kwento, Latin kasi ang Bible eh. Para bang yung Quran, Arabic lang, hanggat maaari, pag mag-aral ka ng Arabic, para daw yung original na pagkakasulat na Quran daw, yun ang malaman mo, yung original na pagkakasulat. Ganun din kasi nung araw, di ba, ang ginawa ng Catholic Church? Ginawang Latin ang Biblia. No? Mag-aaral ka pa ba naman ng Latin para mabasa mo? Hindi na. Makinig ka na lang sa sasabihin ng pare o kung sino man. So kung ano na lang yung ini-input sa'yo ng mga tao na yan, yun na lang ang paniniwala mo ngayon. Kawawa, no? Wala kang choice. Pero nung early 19th century, yan na. No, nabuksan ng Biblia, nagsimula sa King James Version ng 15th century, nagkaroon na ng Ingles, nagkaroon na ng Tagalog, nasalin na sa ibang wika. So lahat tayo ngayon, mayroong karapatan na mabasa, masaliksik ang Biblia. Pero regardless pa rin, even nowadays, marami pa rin mga churches, mga Kristiyano, hindi nila pinag-aaralan itong pinag-aaralan natin ngayon. So itong mga angels na ito, they are really, really ignored. Hindi ko magamit yung salitang kawawa kasi hindi naman magiging kawawa yung mga yan. Kaya lang yun, no, in a very natural sense, human sense, kawawa, di ba? Kapag ikaw yung tipong ignored ka. No? pinag-uusapan yung pinapansin. Oo. Imagine, di ba, kunyari, 30 tayo ngayon, at kung tigi-tigisa tayo ng angel, merong 30 anghel ngayon sa kalagitnaan natin, tapos ilang panahon tayong nag-uusap, nag-aaral sila, hindi man lang natin sila napapansin or napag-uusapan. Ignored, di ba? Ignored. Para bang tayo, pumunta ka sa party, ignored ka? No, yung bang parang hindi ka nag-exist? Hindi ba ayaw natin ng ganon? Pero ang angels kasi ganon sila eh. Hindi na nga nakikita, pero we believe na nag-exist sila. Hindi pa pinag-uusapan. Hindi man lang pinag-aaralan. So yun ang ginagawa natin sa pagkakataon na ito. Pangalawa, bakit ignored ang study of angels? Protestants ignored the study of angels, yung mga early kapatiran natin, as reaction to the veneration of angels by the Roman Catholic Church in the 4th century. Kasi nung unang panahon, maging yung mga angels kasi pinagpe-prayan, bine-venerate, inaalayan, San Gabriel, San Miguel, San Gabriel, bine-venerate. Ngayon, nung magkaroon ngayon ng mga Protestant groups, which is kasama tayo, kapag hindi ka Katoliko, Protestant ka. Yung nga lang, specifically, bilang Protestant, tayo yung mga born again. At to be more specific, bilang born again, tayo yung mga evangelicals. Imagine yung mga labelings, ano? Dumami ng dumami. Imbis na Christian lang, tapos na yung usapan eh. Dumami yung labels. Pero, yun kasi yung naging reaction eh. Sige, kunyari, ito yung Catholic Church. May mga taong naliwanagan ng katotohanan lumabas. Anything na tuloy na merong kinalaman, kinalakihan ng church na yan, iniiwasan lang pag-usapan. Kasama yung issue ng angels. Kaya nung magkaroon sa simula, sa Reformation, sa grupo ng mga Protestants, iniwasan mo nila yung mga usapan na ganyan. Kasi, maiko-connecta kasi again sa Catholic Church. Okay, that's why, nung mga unang panahon, iniiwasan nila yung studies about angels. Kasi buo pa sa puso't isipan ng mga tao, yung experience nila patungkol sa mataas na pagkilala or pagsamba sa mga angels. So, pinipilit sila na ilayo muna. At inigil nila yung issue na yon. Okay? Ano pa? Bakit
masyadong ignored yung study of angels even now. Especially nung unang panahon, reaction to paganism. Kasi may mga pagans, they believe in higher creatures, higher form of spiritual beings, at ang tawag din nila angels. At yun nga, even daw may mga angel cults. May mga angel cults ngayon, mga sumasamba sa anghel. Basta, tingnan nyo ngayon sa internet, yung mga pagkakatiwalaang source, syempre, meron talaga mga grupo ng mga tao, sumasamba sa mga anghel. Meron. At nung araw, meron na rin. Kaya umiiwas ngayon yung mga tao about that issue. Ayokong mabrand ako. Bakit yung pinag-uusapan ng angel? Siguro sumasamba kayo sa angel, ano? Ganun kasi ang kalalabasan. So yung mga tao ngayon, masyado silang strict pagdating sa pag-uusap, pag-aaral patungkol sa mga angels. At number 4, bakit sila ignored? Because of the age of rationalism and science. Angel, sige nga, pakita mo nga sa akin kung may anghel. O asan na ang anghel? Ako. Di ba, sana may pwede mong sabihin ikaw. Kaso, di ba, hindi naman pwede. Di ba, hindi naman pwede. Di ba dumating naman ang time, nung nagbubumang science, anything about religion, we now wipe out. Kasi to cease to believe ang science eh. Kaya ang angels hindi naman nakikita by faith. Kaya tayo naniniwala sa mga angels, dahil yun ang sinabi sa Biblia. So, naging kalaban din ng pag-aaral about angels, which are spirits, yung science itself. Especially nung age of industrial age, Industrial Revolution. Kasi hindi ba sa England, noong 18th century, sila naka-invento kasi ng steam engine. Nung maka-invento sila ng steam engine, yung mga English, doon nagsimula ang train. Nung magkaroon ng train, doon nagsimula ngayon yung Industrial Revolution. Kaakibat ng Industrial Revolution kasi, naging mabilis na ang transport ng mga goods. At hindi lamang yun, yung technology ng steam engine kasi, hindi lamang sa train na gamit. Sa lahat ng mga factories, steam engine ang ginagamit nila, kaya maraming pugon nung araw, di ba? Steam yan. Doon ngayon nagkaroon ng Industrial Revolution. Kaakibat ng Industrial Revolution na sinimula ng Britain, doon pumasok ngayon, nag-boom din ang science. Hindi lamang yun. Pumasok si Charles Darwin, andyan na sila Voltaire, andyan na si Thomas Edison, andyan na yung mga mahuhusay na mga scientists na void, walang alam sa Word of God, at the same time, kung mga narahuyo sila sa physical universe na lahat ng bagay na kailangan natin malaman is here sa physical universe, kinalimutan nila ang spirituality. So nawala na rin ngayon sa agenda ng tao yung thoughts about spiritual beings, yung thoughts about angels. Nag-focus sila sa anuman meron na dito, here, now, sa earth na kanilang ginagalawan. Nag-accelerate kasi ang technology ng tao doon sa steam engine na yon. Nagsimula siya sa Industrial Revolution, sumunod yung high-tech world na ginagalawan natin ngayon. Sunod-sunod na yan, sunod-sunod. Kaya nga nabasa ko rin sa BBC or sa CNN, kailan ba talaga nagsimula yung The Age of Man? Meron nagsasabi yung The Age of Man, nagsimula raw siya ng mga 15th century na ma-discover daw ni Christopher Columbus, ang US, ang Americas. Pinag-uusapan niya, sabihin ko sa iyo, yun yung mga trivial things na gusto pag-usapan ng mga tao. Kailan ba talaga nagsimula ang The Age of Man? Pag sinabi ko sa The Age of Man, ano yung pinaka-pivotal point in time na kung saan nung mangyari siya dun sa point in time na yon, ang taon, ang humankind nagbago. Nagkaroon ng lasting effect or change. Sabi na nung Renaissance daw, panahon nila Leonardo, nila Michelangelo. Meron nagsabi, panahon nga raw ng mga scientists. Marami nagsasabi, panahon daw ng nuclear age, ang age of man. Meron naman ako nabasa sa spiritual side, sa age ni Jesus Christ. Nang ang Panginoon ay nagkatawang tao, doon sa Anno Domini, or the year of our Lord. Doon daw nagsimula ang age of man. Anyway, those are trivial issues na lumunod sa issue sa pag-aaral patungkol sa angels. Hindi lamang angels siyempre ang nagsagasaan yan. Okay? Even the whole Bible itself, even God Himself. Because of this technology na naabot ng tao, talagang kung hindi man nalimutan, kinalimutan niyang merong Diyos. Because of the things na kaya na niyang gawin. Imagine now, kaya mong mag-split ng atom, kaya pumasok sa atomic age, di ba? Nagawa ng tao to split the atom. That's impossible, pero nagawa ng tao. Ngayon, stem cell technology, that's impossible, pero nagagawa ng tao. Ngayon, meron ng genetic engineering. Ang DNA, napapakialaman mo na.
Imposible yun, kapatid, pero nagawa na ng tao. Kaya nga sinabi sa Biblia, doon sa Babylonia, sa Tower of Babel, ang sabi ng Lord, ang mga taong ito kapag nagkaisa, walang imposible sa kanila. Diyos ang nagsabi nun, hindi tao. Because that is true. Kapag nagkaisa ang marami, walang imposible na mangyari. Kaya ngayon ang ginagawa natin in a very positive way. In a godly way. Kaso nga, maraming tao, nagkakaisa sila against God. At kung against ka sa Diyos, hindi mapag-uusapan ang kanyang mga spiritual beings kasama ang mga anghel. Naging malinaw ba yung short story ko about that? Okay? Kasi I'm telling you, makakakonekta kasi yan May mga biblical truth na hindi mo may explain, maaabot, kung hindi mo ipapaliwanag din naman yung physical universe or what. So, ikinuwento ko lang siya. Okay, number 5. Bakit yung study about angels are ignored? Because of occult and demonology. Occult and demonology diverted the attention of Christian people from angels. Masyado natin pag-uusapan ng mga cults, mga occults, mga kademonyohan, mga kadiliman, to the point yung liwanag, yung mabubuting mga nilikha ng Diyos, na wala naman ang atensyon natin sa kanila. Minsan noong araw, of course, biro lang naman, kaya lang nakakatuwa kasi isipin, may kapatiran nung araw, nung nagba-Bible study kami, kabisado niya raw lahat patungkol sa demonyo. Lahat ng patungkol sa demonyo, expert ako dyan, Brad, kabisado ko yan. Tawanan kami ngayon. I mean, maaaring totoo yung sinasabi niya kasi wala siyang ginawa kundi pag-aralan si Satanas, si Beelzebub, di ba? Sino pa ba yun? Sila Abaddon. Maaari. Kaya lang sabi namin, hopefully, dapat mas expert tayo sa Lord. Mas expert tayo patungkol sa mga holy angels. Kumbaga secondary na lang yung mga bagay na yan. Kasi, ang totoo, maraming tao expert sa maraming bagay, pero pagdating sa Biblia, walang alam Is that true or false? See? Yung bang nasubaybayan mo lahat ng aklat ng Twilight. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos manganganak pa si Bella, another set na naman ng story. Kompleto yung set mo ng Twilight books, mga ganyang kakapal. Thousands ang pages. Nabasa mo lahat. Yung Book of John, hindi mo pa nababasa. First John, ha? Okay, wag na first John. Third John na lang. Yung third John po, isang page. Isang page ng Biblia, nagaganyan lamang ang teksto. Hindi mo nababasa. Pero yung 10 volume ng Twilight series na ganyang kakapal, nabasa mo lahat. That's why ignored ang mga bagay na may kinalaman sa Diyos. True or false. Amen. Kaya ako naging challenge kayo doon sa mga mahilig magbasa ng mga libro, ng mga novel. Kung nababasa mo yan na ganyang kakapal, basahin mo ang Biblia. Pagkain siya ng kaluluwa at doon ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang basahin mo. Pag binasa mo yan, ano mangyayari sa buhay mo? Magiging fan ka lang ni Bella? Magiging fan ka ng mga vampires? Yung bang gusto mo mangyari sa buhay mo? Pag namatay ka, sasabihin mo sa Diyos, natapos mo yung Twilight series? Yung bang pwede may pagmalakas sa Kanya? Napanood lahat ang Iron Man series. Ang 10 Commandments hindi napanood. Now tell me, paano hindi may ignore yung mga mahalagang mga issue na ito pag-aaral? Tell me. Yung TV series na walang ginawa kundi paiyakin ka, tinapos mo leon, ilang season na, 10 seasons ng Friends. May kopya ka pa ng DVD, natapos mo siya. Yung kwento ng buhay ni Esther, hindi mo pa napapanood. Ngayon sabihin mo sa akin, bakit hindi mo alam yung mga bagay na patungkol sa Diyos? Iyan kasi ang tinatangkilik mo Yung utak mo, ang laman niya puro kamunduhan. Walang patungkol sa mga bagay na meron sa langit. True or false? See? Madali ba, napakalinaw ba yung sinasabi ko, mga kapatid? Yung pagising mo sa umaga, TFC ka na. Pag tulog mo, tulog ka na, TFC ka pa rin. Tapos you will ask, Lord, give me wisdom. Give me discernment, Lord. I dearly need it. Ano sasabihin ng Lord? Magbasa ka ng Biblia. Tell me, true or false? Ilan sa atin na nagpe-pray ng faith? Tayong lahat humihingi ng faith, di ba? Kung maghapon ka naka-TFC, meron bang faith na darating mula sa TFC? Di ba sana kung true faith in Christ ang ibig sabihin ng TFC Kaso hindi naman Right? Hindi naman Tayo ba excited magbasa ng Biblia?
Chapter 3 na ako. Next Sunday, Chapter 4. Inip na ako. Tayo ba ganun ka-excited o paglaban na ni Pacquiao? Saka hindi ka makatulog? Tell me. Alam niyo ang Diyos, maging sa atin, marami siyang pwedeng pagselosan mga kapatid, I'm telling you. Kung excited ka kay Pacquiao, hindi ka excited sa pamilya mo, sa asawa mo, pwede magselos yan. Si Pacquiao na asawahin mo. Right? Kung mas sweet ka kay sister, kaysa sa misis mo, may karapatang magselos ang asawa mo, kapatid. Kung mas excited tayo sa laban ni Pacquiao, kaysa sa salita ng Diyos, meron bang karapatang magselos ang Diyos? Mga kapatid, yung pagkatalo ni Pacquiao, nasa kamay ng Diyos yan. Kung talagang gusto natin manalo si Pacquiao, huwag mo kalimutan yung Diyos. Okay? Kasi sino na yung makita ng Lord, mas sikat sa akin tong taong to. Yes, Kristiyano yung tao. Walang doubt, hindi ko siya ginajudge. Kristiyano siya, nakikita natin. Pero kung siya ngayon na nagiging dahilan upang ang Diyos naman makalimutan, gasino na lamang, tapos ka na. Magselos ang Diyos sa Kanya at tapusin yung kanyang karir. That's why maraming spiritual things, even Christians themselves, ignored. Hindi ka gagawa ng Diyos. Kasi ang desire ng Lord, ano sinabi niya? Basahin mo ang aking sulat ha, yung aking love letters, basahin mo each and every day, pagbulay-bulayan mo, nang sa ganun malaman mo ang gusto ko, ang mga ayaw ko, at nang sa ganun malaman mo kung paano mong gagawin yung kalooban ko. Yun ang love letter ng Lord sa atin, yun ang gusto niya, malinaw na yan. Yung nga lang, ang tanong, ginagawa ba natin? See? So why the studies of angels are ignored? Why the studies of spiritual things are ignored? Napag-usapan na natin kanina. At marami pang iba. So tandaan natin, God is watching us. Alam ng Lord kung ilang oras ang nilalaan mo sa ibang bagay bukod sa Kanya. He knows that. He knows that. At again, uulitin ko, kung tayo man, buong maghapon, ignored ka ng asawa mo, ignored ka ng boyfriend mo, ignored ka ng girlfriend mo, ignored ka ng mga anak mo, hindi mo magugustuhan. You will feel alone. No? Yun nga lang wala nakakaintindi sa'yo, gusto mo na maglaho ka na lang eh. Sinasabi ko na nga sa kanya, nararamdaman ko, iba naman yung nasabi niya, si Pacquiao pa rin. Di ba, sama ng pakiramdam mo? Gusto mo bang, yung bang gusto mo yung pag narinig niya yung sinasabi mo, sasabayan ka niya, o ganun ba? Huwag kang mag-alala, kakampi mo ako. Hindi ba, bisan, gusto lang natin yung ganyan eh. Yung maglalahad ka ng mga nararamdaman mo, tapos meron lang someone na nakikinig, tapos medyo hihimas-himasin naman yung kalooban through words or what. Eh kaso kung hindi ganun, nilalahad mo na yung kalooban mo, si Pacquiao pa rin ang pinag-uusapan niya. No? Ano kaya magandang gawin ko dito, brother? Naka-subscribe ka na ba sa laban ni Pacquiao? Tapos ganun ang sagot niya. Di ba masakit yung ganyan? Kumbaga wala talaga sa yung utak niya eh. At ayaw natin ng ganun. At kadalasan or minsan ng Lord, ganun ang ginagawa natin sa Kanya. Yung bang minsan parang panakip butas na lang ang Lord sa buhay natin. Na Lord, may leak. Meron pong leak ang parting ito ng buhay ko, itapal si Jesus. Lord, meron pong leak ang parting ito ng buhay ko, itapal si Jesus. Epoxy na lang minsan ng papel niya, no? Kaya sa lompas, parang sa lompas lang talaga eh. Na kung saan may sakit, nandun lang si Jesus. Yung ibang parte ng katawan mong walang sakit, sa'yo yun, sa'yo. No? Wala siyang kinalaman doon. So that's why, maraming tao, even Christians, hindi alam itong mga pag-aaral patungkol sa mga spiritual matters. Again, meron ba kayong question or gusto idagdag sa mga maiksi kong sinabi? Kaya Arman, baka meron ka nais na ipahiwatig. O imagine, Imagine kunyari ganun. Kunyari, message, di ba? Umiiyak pa yung pastor, message. Tapos pagtapos ng gawain, so nakuha niyo pa yung message, mga kapatid? Yes! Tapos si Pacquiao pa rin ang nasa isip niya. Pag nag-uusap, ano nga pala yung mensahe kanina? Nalimutan ko mag-subscribe. Sa laban ni Pacquiao. Hindi ba yung mensahero kawawa eh? Kawawa. May pambira itong mga taon to. Nag-iiyak na nga ako sa harapan, naglupasay ako, tapos hindi natandaan man lang yung mga tinuro ko sa nila. Di ba? Ayaw natin ng gano'n, ayaw din ng Diyos. Hindi malulugi ang Diyos, walang mawawala sa Kanya. Kasi sa atin, maraming pwedeng mawala. Maraming pwedeng mawala. So those are the reasons. Some of the reasons. Kung yun ang ilan sa mga reason kung bakit ignored ang studies about angels, bakit ano naman kahalagahan at kinakailangan natin sila pag-aralan? Hindi ba enough na alam natin nag-exist sila? Hi, that's enough. Ba't kinakailangan pa natin pag-aralan pa sila maigi? Bukod sa alam mo namang may angel, naniniwala ka namang may angel eh, kasama nga sa doctrinal standing natin yan.
Okay? Kaya mahalagang pinag-aaralan. Mamaya, hinahay-hay mo dyan, yung palang, yung fallen one. Hi, follow me ha. Tulungan mo ako, yung pala, demonyo pala yun natin. Oo nga naman, ano pa? Plus, ano po yan, they have a ministry for training human beings. Okay, meron silang ministry para sa atin. Ano pa? Kapag natin, paano natin treat ang angels. Para malaman natin kung paano natin sila ititreat. Kasi minsan yung worship, minsan yung tutusan, kaya Ayan. para alam natin kung ano ba talaga yung work nila, existence ng world. Ayan. Parang sa kapwa natin tao. Saka ang angel mismo sa amin na huwag na ako sambahin. Kasi yung pagtao kasi si angel sila sambahin. Amen. Maraming mga angel worshippers. Meron nga angel's breath na eh, di ba? Pinapahit sa katawan eh. Parang ganun. Di ba? Shhh, angel's breath. Kaya hininga ng anghel yung amoy mo. No? Okay, so tingnan natin. What is the benefit in studying about angels? Number 1, it's going to show us a new view of God's creative power. Because angels are creation. Parte sila ng creation. Makikita natin through the angels gaano kahusay ang Diyos sa pagka-create. Di ba? Sa creation. It's going to show us a new view of God's tremendous sovereign control over the world and the universe. It's going to increase our appreciation of God when we see what He has created in this angelic host. Napakaganda kasi nila, sinabi sa Biblia. And when we begin to see how they work, yung mga angels, we're going to get a whole new vision of what God is like. Kasi kung ano man meron yung mga angelic beings, yung glory or yung kagandahan, of course, nanggaling din kasi sa Diyos yun eh. One way or the other, magre-reflect through the angels yung kagandahang meron ang Diyos. Like us. Saan ba tayo? Nilikha tayo sa wangis nino? Of God. Let us make God in our own image. Mga kapatid, yung sinabi sa Biblia na yan sa Genesis, alam ko, minsan nakakakilabot na i-claim eh. Am I really created in God's image? Napakasama ng ugali ko, right? Hindi ba? Yung ba, minsan nakakahiya. Minsan nga sa magulang, kunyari, isa kang pasaway na bata. Huwag niyo na akong tawaging anak. Hindi ako karapat-dapat. No? Di ba, minsan pag nakakaramdam ka ng hiya, kumbaga, ikaw yung nagiging dahilan kung bakit nasisira yung pangalan ng parents mo. Sa school, nasisira ang pangalan ng school because of you. Minsan, ganun din dapat sa Diyos. Mahiya naman tayo minsan. Lord, naturingan akong nilikha sa wangis ninyo, tapos I am like this. Parang wangis yata ni Satanas ang nangyayari or what? Di ba, dapat may assessment tayong ganun eh. Wangis ba ni Jesus ito ng God or wangis ni Satanas? Minsan mag-isip-isip din tayo, siyempre. Diba? Of course, kung totoong Kristiyano ka, yes, we are God's children. Pero baka naman yung attitude natin, yung character natin, attitude nung kabila. No? Attitude from hell, from darkness. Number 2, ano ang benefit in studying about angels? We're going to be thrilled to find out that all of those angels are holy angels. No? Yung mga angels na yung mga holy angels, God has dispatched. Talagang isinugo sila ng Diyos to do specific tasks. Not only to serve Him, but in serving Him, to serve you and me. Na habang nagsisilbi ang mga anghel sa Diyos, in effect, tayo ay nakikinabang din sa servisyo nila sa Diyos. Binubura natin, hindi tayo naniniwala sa sinasabi ng ibang pastor na pwede raw nating utusan ng mga angels. That is not biblical. Walang sinabi sa Biblia na pwede mong utusan ng angel. Oh, angel, pwede ba yung kape, please, or tea? Walang sinabi sa Biblia na nauutusan natin ng angels. Ang angels po, kikilos lamang siya sang-ayon sa kagustuhan ng Diyos. Habang nagsiserve ang angel sa Diyos, in effect, tayo ay nakikinabang. Yun ang point natin dito. Malalaman natin yan sa mas malalim na kapamaraanan. And that angels are busy attending to us. Yes, they are. Marami pagkakataon sa buhay natin, muntik na tayo talaga. Of course, nandyan ang Diyos. And of course, nandyan yung kanyang mga holy angels. Dapat nabangga ka na pero why not? Diba? Dapat patay ka na ngayon, pero why you're alive? Dapat nabagsakan ka na pero bakit hindi? Maaaring ang Diyos gumagamit. Of course, kumilos ang Diyos. Kalooban niya na yung angel, kumilos to save us sa isang specific na kalagayan. At number 3, ano ang benefit in studying about the angels? It's going to force us, kapag nakita natin yung wonder of everything about angels, it's going to force us to study the scripture. Kasi in order na malaman natin ang mga patungkol sa angel, Biblia ang babasahin mo. Hindi comics, hindi Twilight, hindi City of Angels, hindi nobela, Bible ang babasahin mo. Because the only thing we know about them is in the Holy
Bible. Okay? So maraming benefit ang pag-aaral patungkol sa angels. Babalik at babalik ka rin kasi sa Biblia. Magbabasa ka na ng Bible ngayon. Matututo ka na magbasa. Darating tayo, masasanay ka na magbasa. Magiging parte na ng iyong everyday life ang pagbabasa ng Biblia, and so on and so forth. Meron ba kayo naiisip na benefit kapag pinag-aralan ang mga angels? Kasi di ba lumaki tayo na parang dalawang pinapakinggan natin sa David o isa angel. Ngayon parang yung tatlo kasi, yung sa may gusto tayong gawin, may gusto tayong action o gawin, parang hindi natin alam kung tama. Ano po ba ang marunong? Holy Spirit, konsensya, angel, Okay. O sige, sino gusto sumagot doon? Paano mo malalaman kung sino yung nag-uudyok sa'yo? No, dadalo ba ako o hindi ngayon? Simulan natin ngayon, itong umagang ito, mga kapatid. Paggising mo mismo. Actually po yan, kasi sige. base sa napag-aralan natin, yung mga fallen angels, hindi sila all-knowing. Hindi rin nila alam kung ano yung nilalaman ng isipan natin. So, in good side, bilang Kristyano, yun yung conviction ng Holy Spirit. Yung nag-uudok sa atin, sa tingin natin, nagsasabi na hindi madala, yun po yung sinful nature natin. Okay. Yung flesh, yung sinful nature. Okay, ano pa? Of course, kung... ang nag-uudyok. Kasi sinabi nga sa sabi kasi doon, ang Espiritu ay pinagkaloob na sa inyo ng Kristo at habang siya nanatili sa inyo, pinagkaloob po ang gawin naman. Ang Espiritu ang tuturo sa inyo sa lahat ng bagay. Oo nga naman. Okay, so tama yung sinabi ng mga kapatid, inaraw daw na lang natin. Of course, bilang mga Kristyano kasi nasa atin ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit ang nagko-convict. Conviction to what? To do something good. To do good para sa Diyos. So anything positive, very good, para sa Diyos na gagawin natin, ang nag-udyok nun, Holy Spirit ng Diyos. Kung kabaligtaran naman siyempre, maaaring flesh natin, wag ka na aga-aga or wag ka na dumalo, no? Wag ka na dumalo or what? No, alam na natin, maaaring flesh 'yon o yung kalaban. You know why? Because biblically nga kasi ang ministry, mapag-aaralan natin later, ang ministry ng mga angels kasi, hindi naman mag-udyok eh. Alam ko, sa Safeguard kasi ganun eh. Yung mga commercials, yung comics, yung movie, ganun sila eh. Pero kung tutusin, hindi naman talaga ganun. Messenger sila, messenger. Hindi lamang yung help. Pero yung conviction, Holy Spirit lang ang gumagawa nun. Holy Spirit ng Diyos. Okay? Kasi sinabi na si Espiritu yan, sabi kasi ang mga hindi Espiritu ang lingkod sa harapan ng Diyos at sila sinusubukang tumulong sa mga maliligtas. Oo nga. Yan ang trabaho ng angel. Yan. Kasi Saka, diba, yan yung naging panalangin ni Paul, di ba? Mm. Yung tinanong sa sarili, bakit ganito Panginoon? Yung mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. Yung simple nature niya eh. Simple Yung nature. flesh niya that time eh. Nakikipag-wrestle sa ano niya eh. Yan. Di ba sinabi nga sa Galatians na yung Holy Spirit saka yung flesh, number one silang magkalaban, they are against each other. Bakit hindi sinabing Holy Spirit at ang mga demonyo? Hindi eh. Dalawa lang ang magkaaway eh. Holy Spirit and the flesh. Kung tutuusin yung enemy around, yun ang pinakamadali eh, natalunin. Because they have no power over us, just ignore them and that's it. Right? Pero yung flesh kasi, ikaw yun eh. Yung kaluluwa mo, nakalagay sa flesh. Yan. Saka yung kalaban, nababasa niya kasi yung action. Kaya pag meron ka something, siya naman yung parang nag-ignite doon sa... Kaya mas lalong napapalala natin yung nagagawin kung ay kaloob ng Panginoon. Yeah, isa sa example natin po yung nangyari kay Jonah. Diba? One of the reason kung bakit hindi niya sinunod ang utos ng ating Panginoon, dahil din sa selfish desire niya. Pride. O, sa personal na Oo nga, no? ayaw niyang tulungan yung mga tao yun kasi kalaban nga nila yun, diba? Hindi naman sinabing ano eh. No? Example natin sa, parang nagre-wrestle yung between good and evil eh. Oo nga naman, kasi doon sa kwento ni Jonah, hindi mo masasabing at binulungan ni Satanas si Jonah Kanya yun. na tumakas. Kanya yun. Hindi naman, wala eh. Sa kanya Maraming instances sa Biblia, wala namang kinalaman ng demonyo eh, sa kasi Satanas. Pero merong special time na nandun sila kay Judas. Si Jesus Christ tinukso. Si Peter tinukso. May mga special occasion yung mga yan. Pero may mga pagkakataon at mas marami, wala naman silang ginagawa eh. Pero yung flesh ng tao mismo ang siyang dahilan kung bakit hindi magawa ng isang kapatid yung dapat niyang gawin. At yung hindi niya dapat gawin, yun ang nagagawa niya. No? Okay. Ang pinaka-obedient
Kung wala ka Obedience. obedient sa ating Panginoon, magagawa ko talaga yung nais na gawin mo na against sa kalooban ng Panginoon. Pero pag may obedient ka, meron kang love na yung fear ba? Kawawa ko sa same time, baka sa pagtulog ng Panginoon. Of course, obedience. Yun lang naman ang way natin upang maipakita natin yung love natin sa Lord. Eh. If you really love me, then obey my commands. Yun yung sinabi ng Lord. Di ba? Okay, hanggang dun muna tayo. Baka meron pa kayong gustong i-share, ipaliwanag, or comments about this. So ulitin ko, bago tayo mag-closing sa prayer, what is the benefit in studying about the angels? It's going to show us a new view of God's creative power. It's going to show us a new view of God's tremendous sovereign control over the world and the universe. It's going to increase our appreciation of God when we see what He has created in this angelic host. And when we begin to see how they work, we're going to get a whole new vision of what God is like. Number 2, we're going to be thrilled to find out that all of those angels that are holy angels, God has dispatched, not only to serve Him, but in serving Him to serve you and me. And that angels are busy attending to us. At number 3, it's going to force us to study the Scripture more because the only thing we know about angels ay nasa Biblia.